depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Sobrang importante na hindi ka naghihintay. Pero syempre, gusto mo maghintay kasi gusto mo nga makakita ng resulta na magbalikan kayo ng ex mo eh. Pero actually, kapag hindi ka naghintay, ang ex mo rin yung maghahanap sa'yo. Kasi ganito yan. Kapag naghihintay ka, magiging kampante lang siya. Kasi alam niya naghihintay ka eh. Alam niya yung energy na naghihintay. Kumbaga, ine-expect niya na, alam ko naman yan, magbabalik at magbabalik din yan. Ngayon, ituturo ko sa iyo yung strategy na dapat mong gawin habang naghihintay. Huwag kang maghihintay. Pero ituturo ko pa rin sa iyo yung strategy kung ano ang gagawin habang hindi pa nagre-reach out ang ex mo, di pa kayo nag-uusap, di pa kayo nagbabalikan. Habang nasa moment pa na wala kayong pag-uusap, I will give you a definite, certain instruction how to do it. Tapusin mo yung video, pambihira. Kung hindi mo tatapusin yung video, hindi mo siya maiintindihan ng full. Kaya marami sa inyo, namamali yung interpretation nila sa tinuturo ko. But this is really essential and I want you to pay attention. At syempre, paki-like and subscribe na rin. Pero syempre, una natin dito. Habang naghihintay ka, siya kasi yung magiging kampante. At habang umaasa ka, wala siyang sense of urgency. Pero pag tumigil ka na sa paghihintay, doon mag-i-start mag-work ito na parang magic. Ngayon, hindi mo naman kailangan maintindihan ng magic para lang gawin mo siya. May mga times na i-bypass mo na kailangan, ano ba yung science behind that, coach? Bakit pag hindi na ako naghihintay, doon siya humahabol? Huwag mo nang alamin. Kasi kung aalamin mo pa yan, nakakatagal pa yan. Huwag na nating alamin kung bakit bumabalik sila pag hindi ka na naghihintay. Gawin na lang natin to na parang magic. Waiting removes your power. Moving forward will restore it. Uulitin ko. Kapag naghintay ka, it removes your power. But moving forward will restore your power. Bakit? Kasi kapag naghihintay ka, unang nawawala dyan yung value mo, syempre. Nagiging predictable ka. So the predictability sense ay napakataas. Alam niyang nandyan ka pa, hindi ka mawawala. So wala siyang kailangan gawin. Ang resulta, walang effort at walang urgency. Number 2, syempre, makikita mo naman, emotional availability. Syempre, kapag ramdam niyang open ka pa, hindi niya mararamdaman yung pagkawala mo. Hindi siya mapipilitang mag-reflect. Kasi yan naman yung request niyo eh, Coach, paano ba magre-reflect ng pagkakamali yung ex ko? Paano siya magsisisi? Coach, gusto kong ma-realize ng ex ko lahat ng ginawa niyang mali. Ay, nako, paano marirealize ng ex mo yung lahat ng ginawa niyang mali? Kung sorry ka ng sorry, chat ka ng chat sa kanya, habol ka ng habol, kulit ka ng kulit. Paano niya marirealize yung mga pagkakamali niya kung lagi kang available? Kung gusto mong ma-realize yung pagkakamali niya, kung gusto mong ma-realize yung pagkakamali niya, dalhin mo siya sa puntong pagsisihan niya lahat ng ginawa niya. Yan kasi yung problema. Ayaw mo siyang magsisi kasi habol ka ng habol. Ikaw yung nagsisisi. Paano siya magsisisi? Alam niya nagsisisi ka. Dapat tanggalin mo yung pagsisisi sa'yo at hayaan mong siya yung gumawa ng paraan para magsisi. Magtiwala ka rin kasi sa sarili mo. Kulang ka sa tiwala eh. You need to trust yourself. You need to trust yourself and trust your presence. Na kapag nawala ang presensya mo, mamimiss at mamimiss din naman yan. Pero because of the lack of confidence, you don't trust yourself enough. Wala kang tiwala sa sarili mo na pag nawala ka, hindi ka na niya hahanapin. Kapag wala kang tiwala sa sarili mo, imposible nating mabalik ang ex mo. Pero if you will trust yourself, pag pinagkatiwalaan mo yung sarili mo, na alam mo sa sarili mo na once na nakipaghiwalay ka, mamimiss at hahabulin at hahanapin ka din yan. Marirealize yung pagkakamali niya, then do it. That's the best option that you can do. Kasi kapag nararamdaman niyang open ka pa, hindi niya mararamdaman yung pagkawala mo. Hindi siya mapipilitang mag-reflect at magkaroon ng realization. Open ka nga eh. Bakit siya magsisisi kung available ka, di ba? Pagsisisihan mo lang ang isang bagay kung wala na. Halimbawa, meron kang genie na nakita. Genie in the bottle, meron siyang 3 wish. Lahat ng mga wish mo, walang kakwenta-kwenta. After ng 3 wish, magsisisi ka. Like, for example, ang wish mo lang sa genie, tsinelas, sapatos, tsaka damit. Genie yun pero yun lang yung wish mo.
Once na yung tatlong hiling mo, ubus na, magsisisi ka, ay sayang naman, sana palang hiniling ko na lang, magkaroon ako ng 1 bilyon, o kaya 1 trilyon, o kaya maging presidente ako ng Pinas. Yung mga ganong hiling ba na extreme, sana ganon na lang ang hiniling mo. Pero dahil hanggang 3 hiling nga lang, kaya pagsisisihan mo talaga after 3 wishes. Pero what if, what if yung hiling mo sa genie, unlimited? Pwede ka mag-wish ng unlimited. Siguro kahit ano na lang hihilingin mo, di ba? Minsan hihiling ka ng 700 million sa genie. Minsan naman hihingi ka ng 1 butil ng bigas. Dahil nga unlimited naman, di naman nauubusan, di naman nawawalan. So hindi na kailangan pag-isipan lahat ng hihilingin kasi nandyan lang naman yung genie. Anytime na may i-wish ka, anytime na may kailangan ka, sabihin mo lang sa genie, kailangan mo ng alcohol, kailangan mo ng susi, kailangan mo ng tissue, kailangan mo ng gamit, kailangan mo ng pitchel, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng sandwich. Nandyan lang naman yan. So anytime na pwede kang humiling is pwedeng mangyari. Yun yung nagiging problema kapag too much available ka. Tinatanggalan mo ng option ng ex mo na mag-isip tungkol sa'yo. At nagkakaroon tayo ng power imbalance. Kasi nga, yun nga yung punto ko. Parang genie, di ba? Kumbaga sa genie, dapat 3 hiling lang. Ganon din sa'yo, dapat marunong kang magbigay ng respeto sa sarili mo na hindi siya pwedeng humiling habang panahon. Dapat dumating siya sa punto na ma-realize niya na meron lang siyang 3 chance at pinakawalan pa niya. Kaya tuloy, nakawala ka rin. At ngayon, ang mangyayari dahil nga ikaw yung naghihintay, ikaw yung nag-a-adjust, siya naman marerelax siya, in control siya. So ano naman ang mangyayari kapag tumigil ka sa paghihintay? Siyempre, pattern disruption. Bigla niyang mapapansin na hindi ka na nagre-reach out, hindi ka na naghihintay, hindi ka na nakafocus sa kanya. Pangalawa, magkakaroon tayo ng scarcity effect. Kapag nawala na yung access mo, tumataas yung perceived value mo, nagkakaroon na ng curiosity. Tsaka ego and emotional trigger na bakit parang hindi ka na naghihintay sa kanya. Doon na magsisimula yung tinatawag nating confusion, overthinking at paghahanap mula sa iyo. Ito ang critical truth. Hindi ka niya hindi ka niya hahanapin dahil naghihintay ka eh. Hindi ka niya hahanapin dahil naghihintay ka. Hahanapin ka niyan kapag nakita niyang kaya mong mag-move forward nang wala siya. Kaya ano ang dapat mong gawin? Shift focus to yourself. Mag-focus ka sa goals, sa routine, sa growth. Stop monitoring him or her. Huwag mo nang i-stalk, huwag mo nang i-check, huwag mo nang i-decode yung mga posts niya, huwag mo nang itanong sa barkada mo kung anong chismis sa buhay niya. Number 3, maintain composure. Kapag nagparamdam siya, huwag kang excited, cold ka lang, neutral ka lang, huwag ka agad-agad naghahabol. So, ang mga common mistake kasi, umaasa pa rin internally, nag-aabang pa rin ng message. Pero ang resulta, hindi nagiging buo ang detachment. So, this is the psychological truth. Ang paghihintay ay signal ng dependency. Pero kapag nag-move forward ka, nagiging signal to ng independence, self-respect, at higit sa lahat, higher value. Doon nagsisimula ang reverse kapag na-trigger mo yung higher value. So kung gusto mo ng one-on-one coaching para at least magkaintindihan tayo dyan, give us a message sa Philippine Dating Coach for if gusto mo lang bumalik ang ex mo. Depende sa trip mo. But for multiple strategies, maybe we can have the advice or coaching session for that. Thanks for watching.